Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. People of this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Basta ito, susundo ka ng doktor, buling ka ng aso, lahat ng tinahanos ka. Hindi nilinis yung pork barrel nito, useless. Yung patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami hindi ko na nga nagsasabi na Hindi. Dahil baka mangyari, lahat ng madidismiss, stage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome to our show, Heartbeat Live. We'll be together for the next almost 1 hour. At papag-usapan po natin sa gabing ito mga topic na napakahalaga para sa ating bansa. And I hope it will be of interest to you, masusubaybayan nyo ang usapan natin sapagkat sa gabi pong ito, meron tayo mga panauhin dito na magagaling magsalita, hindi lang yun, they know what they're talking about, which is probably the most important thing, no? But sa gabi pong ito, huwag niyong kalimutan, you can always text us. Pakisabi lang po kung saan kayo nanggagaling, kung nandun kayo sa probinsya, kung magte-text kayo, galing po sa Kidapawan, Cotabato, o sa Isabela, ganun. Para malaman namin kung saan kayo nanggagaling na siyang nagte-text at nagpapadala ng mga questions dito. Sa gabi pong ito, pag-uusapan natin isang bagay na marahil nababasa nyo sa lahat ng mga pahayagan. Yun na po ang coming negotiation between the MILF, ang Muslim Mindanao Islamic Federation at saka itong Government of the Republic of the Philippines. Maraming naalala po ninyo, maraming naalala ninyo na sometime ago, nung panahon pa ni Presidente GMA, kontik na nagkapirmahan ng Memorandum of Agreement sa Malaysia between the Government of the Republic of the Philippines and the MILF. Kanya lang po, medyo nabuking. Sapagkat merong nagdala nitong mowang ito before the Supreme Court, and the Supreme Court came out with one of the finest decisions that you can ever find when it struck down the MOA as illegal, unlawful, unconstitutional, and did so in very strong language, unusual for the Supreme Court, which is parating very moderate ang language nila, but they came out and they really just tore that Memorandum of Agreement to bits as being unlawful, improper, and unconstitutional. So gabi po ito, ang unang panauhin natin, wala lang iba kung hindi isang professor of law po ng University of the Philippines, si Ginoong Harry Roque. Excuse me. Magandang gabi. Panood. Kinagaganda po na makikita sa iyo. Napakadaming question na kailangan tanungin, and this is why I wanted to mine your own knowledge of law in the Constitution. Later on, I hope you will be joined by another guest that we have had in the program on quite a few occasions, na si Professor Dr. Abueva, who is a constitutionalist, and he was the head of the ADCOM and the Constitutional Commission during the time of Villa, although I think he was there also even in 1987. So, ang maraming tanong dito na kailangan natin tingnan respect to the definition. Ang aking pinagbabangayan ngayon, yung word na sub-state. Okay. Ano bang pagkakaintindi mo dun sa sub-state? Well, ang sub-state kasi ay isang estado within a state. Oh. Now, ang problema dito, no, na nakasaad sa ating batas, na ang ating sistema ng gobyerno ay isang unitary state. Ang ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa isang central government. Yung mga kapangyarihan ng mga local governments ay limitado dun sa mga binibigay ng ating kongreso. So kapag ito ay nagsalita ng state, yan ay isang uri ng federal state. Now, we are not a federal form of government. We are not a federal form of government. Kinakailangan baguhin ang saligang batas. At yan nga yung dahilan kung bakit na-notify yung naunang MOA. Kasi sabi ni Chief Justice sa puno ng mga araw na yun,
hindi naman po pwede na makikipagkasundo ka subject sa establishment na amendahan ng Constitution Na hindi mo naman kaya ako. na hindi mo pwedeng itako. Ang sabi nga ni Chief Justice Puno, it's a burlesque out of the Constitution. Kasi pagka daw pinangako mo, ibig sabihin, dudukturin mo yung resulta. Well, nga, at saka tinasabi niya, well, ang usaping kapayapaan, bagamat ito yung napaka-importante, kinakailangan nito pumasok doon sa konteksto ng ating saligang batas. Hindi po pwedeng nakikipagkasundo sa labas ng ating saligang batas. Kaya na That's why I think in the beginning, they were offered, we created the autonomous region. o, pero yan, talaga nakasali sa saligang batas. Kaya Pwede mangyari yun. naasahan daw po, nakasulat yan sa saligang batas. So, ang magbibigay ng Pero Kaya nga, ano pwedeng gawin ng region? Sineto sa mga bansa gaya ng United Kingdom na nagbigay sila ng totoong autonomiya Tawag ng doon sa devolution, Northern no? Ireland. Oo. At ang kinakailangan lang dyan, siguro repasuhin natin yung autonomy law na na, no? Dahil ang nangyayari dyan, morong-morong autonomy. Ang sabi natin, na itong, In what way? Alam mo- Harry, please explain. Okay. Paano naging more yung autonomy? unang-una, hindi naman talaga nagbibigay ng totoong autonomiya yan. Ginagawa natin, binibili natin yung loyalty ng mga tao na kinakailangan bilhin sa Mindanao. Bago umupo ang mga ampatuan dyan sa ARM, ang umupo ang mga gobernador ng MNLF. Oh. So, ang test nila, lagay mo kami sa pwesto, bigyan mo kami ng budget. At ang nakakalungkot, ayon sa Commission on Audit, no, kahit sino pa umupo dyan sa ARM, walang ginagawa kundi pinagpipiestahan. Yung mga budget at Yung budget. So, imbis na magkaroon ng autonomy, parang nagkaroon ng payoff doon sa mga kausap ng ating gobyerno para magkaroon ng kapayapaan. At ang masaklap dito, ang mga tao naninirahan doon,